Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Una po sa lahat ay purihin po natin ang ating pong Panginoong Kristo. At batiin po natin ang ating pong mga kapatid sa lahat ng dako, ang lahat po ng Jerusalem Church of God, lalo-lalo na po sa ating pong minamahal na Elder Arudi Cabato, na nawa ay sumahatin po lahat sa hapon ito ang biyaya ng Panginoon sa araw ng ito ng Sabat. At tayo po ay dadako po sa ating Bible study. Dito po sa ating Bible study, pwede po kayo magtanong. Gaya ng mga gusto itanong ngayon ng ating pong kapatid na si Sister Glenley. Ang ating mga mag-aaralan ngayon, no? Tungkol po sa covenant na tinatanong ni Sister Glenley. Ang covenant po, no? Kung ating pong susuriin ang Biblia, yung covenant na tinatawag, is ito po yung kasunduan ng Israel at ng Diyos. Meron din pong covenant nung una na pinagtibay pa. Ano yun? Bago pagtibayin ng Diyos ang kanyang tipan na 10 utos sa Israel, may nauna na po dyan na pinagtibay pa. Pero bago tayo dumako dyan, ating pong pag-aaralan ngayon, itong tinatawag na tipan, na kung tawagin ay covenant. Pakikipagkasundo. Pag sinabing pakikipagkasundo, meron pong mga tinatawag na batas sa kasunduan sa pakikipagtipan. Gaya nga ng pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, nakipagtipan siya na ang susundin nila, itong 10 utos, ay magiging bayan sila na makibay at maratag. Yan po ang salita ng Diyos. Meron pong batas yan. Hindi po porque nagkasundo kayo, is wala na kayong batas. Ang Diyos po nagbigay siya ng batas. Ng batas doon sa kasunduan. Ito po yung 10 utos. Kaya nga, sa Deuteronomio 5:1, ito po ang pag-aaralan po natin mabuti. Ang sinabi ko sa Deuteronomio 1, ganito po ang ating mababasa. Pakibasa mo nga, Sister Minuten, sa Tagalog. Uno. Okay ba dyan? Hindi ko nakakasilaw yung ilaw sa akin. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan mo sila at ingatan at isagawa sila. Amen. No. Basahin po natin sa English. And Moses called all Israel and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that ye may learn them and keep and do them. No? Now, what are these statutes and judgments which Moses spoke to them that day, that they may learn and keep and do them? Tanungin po natin ang Biblia. Nung tawagin ni Moses ang buong Israel, ano ang sinabi sa kanila na dapat nilang dinggin?
doon sa kanyang mga sinalita sa mga araw na yun upang matutunan sila ingatan at isigawa nila nung araw na salitain sa kanila ni Moses yun. Ano yun? What are those statutes and judgments which Moses speak to them that they may learn them, that in that day, that they may learn them and keep them and do them. Read verse 2. Sa Tagalog, sa mo. Ang Panginoon nating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Yes. Thank you, sister. Sundan mo, sister, ano? So, a covenant made with them in Horeb, no? A covenant. What are the statutes and judgments which Moses speak to them that they may learn and keep and do them? A covenant. No? A covenant which God made with them on Horeb. A covenant. Now, to whom the Lord made not this covenant? Kanino hindi isinagawa ng Diyos itong tipan na ito? So, maliwanag, no? Ang tanong, kanino? No? Ano ang mga palatuntunan at kahatulan na sinalita ni Moses sa kanila? Ito, ano, sister? Covenant. Ba? Ito yung tinatawag na tipan. Tinawag, ito yung sinasabing statutes and judgment na sinalita ni Moses noong araw na yon nang tawagin niya sa versikulo ng kanya para kanilang matutunan at isagawa. Ano yun? Ito yung tipan na sinalita ng Diyos sa kanila sa Horeb. Ngayon, tanong ulit. Kanino ba hindi pinagtibay ng Diyos itong tipan na ito? Kasi pinagtibay sa kanila yan eh. Diba? Sa bundok ng Horeb. Versikulo 3. Basa ulit, sister. Hindi pinagtibay ng Panginoon ng tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa ating ang narirитong lahat na buhay sa araw na ito. Yes. Kanino pinagtibay? Sa kanila. Yung mga nandoon nung araw na yun, sa kanila lang pinagtibay. At hindi ito pinagtibay sa kanilang mga magulang. Eh, sino ba yung mga magulang nila Moses? Na kung saan hindi pinagtibay itong statutes and judgment na ito, which is the covenant according to Moses. Sila Abraham. Tingnan na natin Genesis 6. Genesis, no? Genesis